Good morning fellows. So gusto kong ituro sa inyo kung paano mas padalihin yung ating data entry sa Findesk. So dito sa ating Findesk system, iba ang ginagawa kasi natin ay nagde-data entry po tayo dito sa Findesk. Pero manual po natin ginagawa. Tama? So medyo napakahirap po nun kasi kailangan nating mag-manual like this one. Mag-add po tayo, lalagay natin yung mga ATM numbers. Tapos, lalagay natin yung respective amount. So, what if that is a year-end bonus, mid-year bonus, or any payroll po na magkakaiba yung amount? So, napakahirap po isa-isahin yung amount po niya yan, lalo na pag may mga decimal places, tama? So, meron po akong dinevelop dito na system na gamit ang Excel papunta sa text file na readable format ni Findesk. So, this is just a tool. Hindi naman po siya literally system, pero it's just a conversion tool kung paano natin i-convert yung payroll natin. Kunwari, 6,000 employees, papunta sa Findesk nang hindi na tayo nagma-manual encoding. At less error na rin kasi nami-minimize natin yung duplication, any other errors. So, simulan na natin. Meron tayong ginawang dalawang template, yung tinatawag kong Findesk Data Entry sa Findesk template mismo. So, pasukan muna natin itong Findesk Data Entry. Dito sa worksheet na ito or sa Excel file na ito, meron lang 4 na worksheet. So, meron tayong ATM database, Findesk data entry, copy this to Findesk template, and copy this to summary total. So, isahin natin. So, dito sa ATM database, ang tanging gagawin nyo lang dito ay mag-establish kayo ng database, whether supplier man yan, employee. So, lahat ng may account number, land bank account number, ay lalagay nyo po dito. Una, sa column A, ilagay nyo lang dito yung kanilang account numbers. Tapos sa column B naman, ilagay nyo lang dito yung kanilang supplier's name or employee name. Tulad ko, employee name po yung akin nilagay. So, ilalagay lang po natin dyan. Last name, first name, tapos middle name. Kung masyadong mahaba yung pangalan, pwede namang middle initial lang. Ngayon, meron po tayong formatting rules dito. So, lahat po ng enye, kunwari, yung pangalan niya ay merong enye, no? Paano ba ilagay yung alt 165? Ayan. Kung may enye, hindi po babasahin ni Findesk yan. So, lahat ng enye, papalitan nyo siya ng n. So, gagawin nyo siyang n. Tapos, lahat ng dash, kung may dash yung pangalan niya, papalitan nyo lang siya ng space. Okay? Madali lang naman yun kung paano palitan. No? Kunwari, enye. So, i-control F mo lang, hanapin mo lang yung enye, type mo lang yung alt 165. So, replace mo lang siya with n. So, lahat ng enye, hanapin niya. So, kung titingnan mo dyan, yung enye, hanapin niya. Papalitan niya ng n. O, ayaw niya. Kasi nga, nakaprotect pala siya, no? Yan. So, para bago nyo siya i-paste dito, yung mga files nyo, pwede nyo namang dun sa panibagong Excel, ang gawin lang natin ay, kunwari may mga enye doon, control F nyo lang. Sige, magpanibago tayo. Kunwari ito may enye. Yan. So, ang gawin lang natin, control F lang, enye, replace mo lang yan with n, replace all. So, pansin nyo, mapapalitan niya na yung n. Tapos, halimbawa, hanapin naman natin ay dash. Tapos, papalitan lang natin siya ng space. So, yung dash dito, magiging space na lang yan. Ayun. So, ganun lang yung pagpalit, guys. Anyway, balik tayo dito sa ating template. Okay? So, once na-establish nyo na yung ATM database nyo, so lahat ng employee dapat andito. Lahat ng account number saka account name dapat andito sa employee database natin. Nilalagyan ko rin yan ng schools or location ng mga employees para malaman natin, in case merong pagkakamali doon sa account number, ma-determine natin kung anong school sila galing para matawagan. Kasi meron kami na-establish na employee database na may mga contact numbers na rin. So, ayan. Simple lang. Account number, account name. So, proceed na tayo sa Findesk data entry. Dito naman sa Findesk data entry,
Ang tanging ilalagay nyo lang dito, syempre, kung meron na kayo na-prepare na payroll, i-copya nyo lang yung ating account number, tapos yung amount, yung respective amounts. Dapat magkatapat yan, no? So, kailangan meron muna kayo ma-establish na consolidated payroll. Tapos, ang rule talaga natin dito sa account number format po yan. Alisin nyo po yung mga apostrophe. I-convert nyo lahat ng nasa payroll nyo ng numbers. Kasi pag naging text siya, kapag meron na siyang apostrophe, tulad nito, kunwari, lalagyan natin ng apostrophe, magiging blanco na yung ating data kapag yan, nawala na. Tama? Kasi nga, hindi niya na mababasa. So, dapat number format lang. I-convert nyo lang yan sa number. Okay? Yun lang isang rule niya. So, ganun lang. Account number, then amount. Lalagay nyo lang dyan. Matik na po na lalabas na po itong mga branch code, batch number, filler number. So, yan. By the way, meron pong duplicate checker ito. Kunwari, yung pangalan ko na doble, nailagay siya somewhere in thousands or somewhere kasi minsan talagang nadodoble, lalo na yung mga nag-transfer na teacher, nadodoble. Dito pa lang, pag nadoble na yung pangalan, nagkukulay pink na po yung account number. Ibig sabihin, duplicate na yan. Pangalawa, yung sa filler, nagiging number 2 siya. Ibig sabihin, merong nadoble 2 beses. Kung 3 beses yan, o 3 beses doble, magkakaroon ng 3. Ayan, nagiging 3 po yung duplicate or yung filler number. Ibig sabihin, na-duplicate po siya 3 times. At nagkukulay red din. Tapos sa duplicate checker mismo, nagbibigay siya ng remarks na duplicate. And then, sinasabi niya dito na, uy, 1.5. Oh, bakit 1.5? Ibig sabihin, 3 beses siya na duplicate yung pangalan ko. Okay? Yan. So, alisin natin. Kung halimbawa, 2 tao yung na-duplicate. So, bibilangin niya, 2 tao na yung na-duplicate. Okay? Yan. Nagkakaroon ng mga remarks. Para maiwasan natin duplication kasi mag-e-error siya kapag in-upload po natin sa Findesk. Nangyari kasi na sa amin, based on experience, kung by batch kasi ginagawa naming Findesk, kunwari by district, may nadobleng tao, hindi na namin nakahabol minsan pag hindi na-consolidate yung payroll. So, swerte nung mga nadoblehan. So, ganun lang dito sa Findesk data entry. Tapos, dito naman tayo sa copy this Findesk template. Actually, wala ka na kayong ibang gagawin dito kundi ikokopya nyo lang ito later on. Up to the last data lang na available. Huwag nyo kopyahin lahat hanggang sa baba. Up to the last data lang na available. So, ngayon, gagawin natin, since nandito na kayo sa copy this to Findesk template, punta lang kayo dun sa ating Findesk template na Excel. I-click nyo yan, i-open natin. So, assuming walang laman yan, delete lang natin yan. Punta lang kayo sa pinaka-first, sa pinaka-top. Kopyahin nyo lang ito, highlights nyo lang, pababa. Then, Control-C, copy. Then, punta po kayo dito sa Findesk template file. And then, paste special lang kayo. Tapos, paste nyo lang values. Ayan. And then, dapat dito sa pinaka-last na portion, ilalagay natin yung total. So, balik tayo dun sa Findesk data entry. Punta lang tayo sa copy this summary total. Ayan. Kopyahin nyo lang po itong nakakulay green. Click nyo lang yung, ayan, sa cell 22A. And then, Control A, or Control C, I should say. Balik kayo dun sa ating Findesk template na Excel file. Paste special values kayo ulit. So, yan. So, nandyan na yung ating data. Ready na tayo to convert itong data na to into text file. So, paano gawin yon? Okay, ang gagawin natin, since nandito na tayo sa Findesk template, file lang tayo, click file, save as, and then, kung saan folder nyo nilagay, so ito yung Findesk template natin, palitan ko ng Findesk template 101, so ilagay ko lang kung anong, palitan nyo kung anong type siya, save as type, palitan nyo siya ng formatted text space delimited, then isave nyo. Yan. Then, yes nyo lang yan. Pagpunta po natin dito sa ating Findesk template, meron pong lalabas dito na file.
Bakit wala? Mali yata yung pinag-savean ko na path. Wait lang. Save as Findes templates. Yan. Formatted text space delimited. Save ko. Balik tayo doon. Ayan na. Lumabas na guys. So ayan. So lalabas na siya doon sa Findes template na folder. Pero naka-PRN po siya. Hindi pa yan pwedeng i-upload doon sa ating Findes data system. So paano natin to gawing text? So i-click lang po natin itong Findes. Then, or yung file na yan. I-click lang po natin yung file na yan. Tapos, i-open lang po natin siya ng Notepad. Open with Notepad. Okay? And then, pag nasa Notepad na po tayo guys, may isa pa tayong gagawin. Mag-Control F kayo dyan. Hanapin natin ngayon yung asterisk. So, i-type lang natin yung asterisk. Yan. Tapos, i-click nyo po itong arrow up na ito. Tapos, kailangan lalabas yung word na replace dyan. Kasi pag di lumabas yan, ibig sabihin may laman. So, yung asterisk, papalitan lang po natin siya ng space. Yan. Magpindot lang kayo ng isang space bar. And then, replace all. Yan. Pag na-click nyo ng replace all, tingnan nyo, nawala na yung asterisk niya. Pag nawala na yan, guys, ang gagawin natin is save as ulit natin. And then, lalagyan lang po natin ng .txt. Tapos, ensure natin na UTF-8 po ito. So, isave po natin. Yan. So, while saving, balikan po natin yung ating folder. Magiging dalawa na po yung Findes template natin na 101. Isang PRN file, saka isang text document. So, ang pipiliin po natin itong text document. Now, we will now go to the Findes application. I-open po natin ito. Ayan, maglolo ko. Wait lang guys, ayan. So, exit natin to. Unang gawin natin, kasi baka may laman po yung Findes nyo, is to click File Creation. And then, yes nyo lang po yan. Click Peso. Okay? And then, punta po tayo sa Utility. Click Restore Text File. Hanapin po natin yung file na yon. So, since sinave ko siya dun sa ating Findes template, pag clinic nyo yan, lalabas, ipapakita niya lang po kung ano yung text document na nandun sa folder na yon. So, ito na po yung kinonvert natin. Click nyo lang yan and then click open. And then click restore. So, ayan. Lalabas po na maraming green dyan. Ibig sabihin okay po yung file natin. Pag hindi po lumabas yung green dyan, mag-error. Ibig sabihin may duplicate or may error po dun sa ating ginawang conversion. So, since okay na siya, yan, ayan, lalabas na po yung ating na i-input doon sa ating Excel file. So, kahit libo pa yan, pwede niyang basahin yan. Okay? So, pwede na kayong mag-print guys kasi ito na yon mismo. Okay? Now, sir, ang tanong, what if may duplicate? Magkaka-error po yan. Example, gawin po nating duplicate. Balik po tayo dito sa ating Findes data entry. ATM database. Kunwari, duplicate ko yung pangalan ko. Ayan. Hindi, wag dyan sa database. Sa data entry tayo mag-duplicate. Kunwari, mag-duplicate po tayo dito. Ayan. Pansin nyo, nagkulay red, ano? Mag-error na yan kasi yung filler hindi na po magmamatch. Lumalabas po na 13 yung ating filler number, pero dito, ilan lang po yung employees na talagang andyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, error na matik yan pag kinonvert natin. Kaya yun, meron siyang mga checking mechanism. Okay? So, hindi yun makakalusot kung meron mang ipapalusot na dalawa. Kahit palitan nila yung pangalan, basta yung ATM account number is the same, match-check at match-check niya. Unless, papalitan nila ng ibang UMID yon, ibang account or UMID. So, ganun lang po kasimple itong template po natin guys. So, sana makatulong po ito sa inyo.